hindi mo siya nais. So, ibig sabihin, nasa disyerto ka, nakita mo baboy, hindi mo siya nais. Hindi mo nalulutuin ng masarap, lalagyan ng mga spices. Bakit? Tinatawid mo lang yung buhay mo eh. Wala adin. At hindi ka babalik sa kanya, hindi ka kukuha ng kapiraso para ibaon mo at magpatuloy ka sa paglalakbay. Talagang tinawid mo lang yung gutom mo. Pwede yun sa ganung pagkakataon. Pero inuulit natin, dalawa yung kondisyon. Kung nasa bingit ka ng kamatayan, ghayra baghin wala adin, hindi mo naman talaga siya nais, napipilitan ka para iligtas o isalba ang buhay mo at hindi ka na babalik sa kanya pag natawid mo na yung buhay mo. Ang mga tao, sinusubukan ng Diyos kung siya'y tunay na sumusunod sa mga kautusan, at si Satanas, isang manunukso sa mga hirang at siya'y walang takot sa nag-iisang Diyos upang makamit lamang niya ang kanyang mga kagustuhan, upang makuha niya ang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng panunukso. Katulad din naman ni Kristo, siya rin ay tinukso ni Satanas na gawing tinapay ang bato nung siya'y nag-aayuno ng 40 na araw, at hindi niya ginawa ito. Katulad rin ni Pedro, siya ay sinubok ng Diyos nung si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin, at siya'y nagutom at nagnais kumain. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa, na do'y naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, "Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Datapwat sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." Ito ang mga halimbawa paano kung isang taon ito mangyayari at halos mga baboy na lahat ang natitira sa lupa, at mayroon ka pang malubhang karamdaman, at dumating ang isang taon, ikaw ay namatay, at nasa loob pa ng iyong katawan ang kaunting piraso ng laman ng baboy na iyong kinain. Ang tanong, ikaw ba ay maliligtas sa parusa ng Diyos sapagkat sinuwi mo ang kanyang utos? Kung ang mga Kristiyano ang tatanungin, siguradong ito ang kanilang isasagot, hindi ka maliligtas, sapagkat ikaw ay marumi at walang maruming makakapasok sa kaharian ng Diyos. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal na sa inyo. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi makakalimutin at hindi sinungaling, subalit ang mga taong hentil lamang ang gumagawa ng kani-kanilang mga sariling pangangaral. Kapag sinabi ng Diyos, karumal-dumal na sa inyo, walang pagbabago o mawawala sa kanyang mga salita at sa mga utos. Ang salita ay salita, ang kautusan ay kautusan. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid kong mga Muslim, huwag na huwag ninyong gawin ang mga bagay na yan, sapagkat hindi nyo alam kung ano ang kalooban ng Diyos, at hindi niya sinabi kung magkaganon ay maaari mong kainin ang karumal-dumal kahit kaunting laman o hihipoy ng mga bangkay nila. Isipin ninyong mabuti kung karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Gayahin niyo ang mga Kristiyano, sila ay nagtitiis hanggang sa katapusan ng sanglibutang ito. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa gutom kaysa mabuhay sila at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ito rin ang sinabi ni Jesus. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya, mga kapatid kong mga Muslim, magtiis din kayo gaya ng pagtitiis ng mga Kristiyano, at huwag kayong makinig sa mga aral ng mga tao. Huwag ninyong sayangin ang inyong naumpisahan sa simula. Ilang taon kayo nagtiis, at dumating ang pagsubok sa huli. Ang karumal-dumal ay pwede na ninyong kainin,
at hindi nyo nalalaman kung hanggang kailan matatapos ang inyong buhay, paano kung hindi mo nalalaman at doon na pala ang katapusan ng buhay mo? Pagkatapos mong kumain ng laman ng baboy, doon din ang pagkamatay mo. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain? Manalangin kayo sa Diyos kapag dumating na ang araw na yun. Huwag kayong kakain kahit kaunting laman ng baboy. Baka hindi nyo alam, sinubok lang pala kayo ng Diyos o di kaya ay tinukso ni Satanas. Kapag kumain ka, tiyak, hindi ka na maaaring tawaging isang Muslim. Tandaan nyo, walang kahit isang propeta ng Diyos ang nangaral sa bagay na yan, at kung sino mang propeta ang nagturo sa bagay na yan, tiyak, siya ay isang bulang propeta.